Sana tigilan natin yung pagsakay doon sa mga taong ginagamit ang taong bayan. May ipapakita po ako sa inyo. Ito'y katunayan. Ito, tingnan ninyo. Medyo malabo, no? I-zoom na lang ninyo. Okay? Pero ito ay pinakita dito ni Baste. Lahat naman po kasi ng public official, pag aalis ng bansa, magsasabi yan. Kailangan niya ng approval. Okay? Kailangan niya magpaalam. Kailangan meron silang hawak na signed. Ito po ay pinirmahan ni John Vic, si Mr. Abangers. Alam niyo na kung bakit? Si Mr. Abangers to eh. Pinirmahan ni John Vic. So alam niya, aalis si Baste. Imposibleng hindi niya sinabi kay Torre. Narinig ko pa nga ang interview nito si John Vic na sabi niya kung maaari ayaw niya ng ganun eh, na nagkakaroon ng hamunan. No? Pero eto siya, kung susundan natin yung sinabi ni Amy, isa po ito, si John Vic, kasama si Torre, at yung kapatid niyang si Boying Rimulya, na magkakasabwat, kasama si Gibo, sa pagkidnap kay Tatay Digong. Kung susundan po natin yung sinabi ng mismong kapatid ng presidente na si Amy Marcos, lumabas sa kanyang investigasyon, eto ang mga to ang kumidnap kay Tatay Digong. Bakit ko po dinidiinan? Kaya ako po dinidiinan yan. Dahil hindi imposibleng alam ni John Vic, nagpaalam sa kanya, ni hindi man lang niya sinabi kay Torre na linggo wala dito. Para kang naghahamon sa multo. Wala dito sa bansa si Baste ng linggo. Alam nila kung kailan darating si Baste. May report yan. Kaya nga si Tatay Digong from Hong Kong na-intercept nila sa airport pa lang eh. Alam nila kung darating. Kung sakaling dumating dyan, biglang lumipad si Baste ng linggo, they will know it. Pwedeng bigla nilang i-cancel. Sabihin nila, ay, hindi, na-cancel. Hindi po pwede ang Rizal. Hindi pwede ang Rizal Coliseum. Pwedeng ganun eh. Kasi they will know. Sa katunayan, pag ako aalis ng bansa, hindi ko maintindihan ba't yan lagi ang tanong sa akin eh. Public official ka ba? Yun lang ang laging tanong sa akin ng immigration. Sabi ko hindi. Hindi naman talaga. No? Then, okay na. Sa dami ng pwedeng itanong, yun ang laging tanong. Pero kasi yan, meron sila dapat. Okay? So alam ni John Vic. And I strongly believe, alam to ni Torre. Now, ito ay lantarang panloloko sa taong bayan. Di ba? Mag-i-schedule ka, alam mo wala yung kahamon. Tapos, si Torre, they will call Baste na manloloko. Ayun, pirmado ni John Vic, oh. May stamp ng DILG. Tapos, nasa ringside si John Vic. Di ba circus yung ginagawa nilang yan? Sa tingin ninyo, kayo na tanungin ko, yan ba ay hindi panloloko sa taong bayan? Anong motibo nyo rito? Lagi nyo tatandaan, eto lagi ang target nila. In my opinion, laging dalawa ang target nila. They will hit two birds in one stone. Nangyari ngayon. Una, pasamain ang imahe ng Duterte. Pangalawa, patakpan ang mga mahahalagang kapalpakan ng gobyernong ito. Nung unang kumalat yung balitang namatay, yung asawa na kasama sa entourage ng First Lady sa cocaine, di umano, at inamin yon ng entourage mismo, yung asawa mismo nung namatay sa entourage mismo ni Lisa na nagmariwana sila, nag-cocaine sila at nag-alcohol sila. Nung pumutok yon, ano ang pinantakip? Yan yung kinidnap. I will never forget that. Kasi nasa rally kami dyan sa Liwasang Bonifacio that time. Yun yung pagkidnap kay Tatay Digong. And here we are again. Nung second na may kumalat, lumabas, anong pinantakip? Etong boxing. With the same people involved. Again, Torre and John Vic. Di ba? Again. It's another coincidence. Remember, doon sa mga matagal nang sumusubaybay ng vlog ko, ano sinabi ko? Nung pangalawang pumutok yung nangyari kay Lisa dyan at sa kasama niyang namatay sa cocaine, ano sabi ko? Expect kayo ng malaking balita coming from these people. Kasi napanood na natin tong storya na ito eh. Again, who is involved? Diba? Kaya nga sabi ko sa mga Pilipino, huwag naman tayong papaloko parati. Kasi napapanood ko sa Facebook, may nagsasabi na duwag si Torre, may nagsasabi din na duwag si Baste. Yung algorithm ng Facebook ko, nakikita ko both sides eh. Hindi nyo ba nakikita that this government is a lie? Sige nga, pakisagot ako. Doon sa mga pulahan, sa mga pinklawan na tinatawag na duwag si Baste. Kung ako, may lakad ako papuntang Amerika at may hamon ako, unahin ko yung hamon. Pwede naman, 3 araw lang ako doon. Pagbalik ko, pwede naman nating ituloy eh. Diba? May sense naman talaga yung sinasabi ni Baste and may katunayan siya oh. At alam lahat siya ng politiko na kailangan ka talagang magpapaalam. Ito pa ang nakakatakot. Kung umatin dito si Baste, posibleng ipahuhuli siya. Bibigyan ko po kayo ng ebidensya.
Eto, tingnan po ninyo, okay? Nakita ko ito sa Tribune, Daily Tribune, okay? Ang sabi ni General Fillmore Escobar, sabi niya, mandatory pala. Ibig sabihin, pina-attend yung mga pulis. Mandatory pala mag-attend ng mga pulis sa boxing match at mandatory din mag-donate. Ibig sabihin, kahit ayaw nyo mga pulis, dito sa circus na ginawa namin, dito sa panlolokong ginawa namin, mandatory umattend kayo. At mandatory din mag-donate. O, yan ang sabi. Sabi ni Escobar. Ito pa yung text. Makikita nyo sa kanang bahagi. Okay? Nilabas po ito ng Daily Tribune. Totoo man to or hindi totoo, bibigyan po ng komentaryo. Anong sabi ni Torres? Sinagot niya. Ito ay gawa-gawa lamang ni retired General Escobar na naging regional director sa Davao ng mahigit 2 taon. So, ibig niyang sabihin, malapit to kay PRRD. Si Escobar ay isa sa mga general na kasama ni Digong nung hinuli ko siya at pinadala sa Dahig. Sa buong panahon na nasa Villamor Air Base kami, ni hindi makatingin sa mata ko si Escobar. Dahil sa takot at nung hinatid ko si Digong sa eroplano, dumaan pa kami sa harap niya pero yumuko lang. Ano pinapatunayan dito ni Torre? Duwag si Escobar. Okay. Ngayon, sa mga nakita natin na mga pinaggagawa ni Torre, na tinawag pa niyang manloloko si Baste, sa tingin ninyo, sinong nagsasabi ng totoo? Si Escobar o si Torre? Sa lahat ng nakita niyong galawan ni Torre, if you think meron siyang credibility sa lahat ng binibitawan niya, with all the media circus that is happening right now, kayo ang makakapagsabi kung sino ang nagsasabi ng totoo. Mapagkakatiwalaan ba yung sinabi ni Torre? Ni walang attempt na tulungan ng boss niya, pare-pareho lang silang mga duwag. Again, duwag ka Escobar, gaya ni Baste. Pare-parehas kayo mga Duterte, duwag. Sa pagsagot, doon sa required umattend ang mga pulis. Bukas, posibleng may makausap akong pulis. Tatanungin ko ito. May mga kaibigan naman tayong pulis. Kung required talaga sila, malalaman ko yung sagot. Gusto kong tanungin personally. Pero ito'y tinanggi ni at pinunta niya doon sa duwag. Ngayon, totoo bang duwag si Baste? Sabi ko sa inyo, alam ni John Vic wala si Baste ng linggo. Alam ni Torre na wala sa linggo, doon nila sinet. At sabi niya, pag uwi ko, Tuesday or Wednesday or anytime, pwede na tayo. Ayaw na ni Torre. Sino ngayon ang sinungaling sa kanila? Ito masasabi ko, hindi natin alam kung totoo itong message na ito. Kasi makikita nyo, may message na sa group chat nila. Ngayon, ang tanong, kung itinanggi mo ito, Torre, gusto ko ring itanggi mo. Yung nilabas ni Baste, na alam ni John Vic, alam ninyo na alis siya talaga, na wala siya dito ng linggo. Kasi kung alam nyo andito, wala siya ng linggo at doon ka nag-set, duwag ka talaga, Torre. Dahil yung katapangan mo may expiration. Dahil alam naman natin, matapang ka lang. Gaya na ang sinabi ni Baste, dahil marami kang pulis sa paligid. Anong ginawa mo roon sa KOJC? 5,000 kasama mong pulis. Ang papasukin nyo, simbahan. Karamihan, babae, matatanda pa. Hindi man lahat, but mostly ng tao ron, may edad na babae pa. Anong kasama mo? 5,000 pulis. Bakit ka matapang? Kasama mo pulis. Anong punto ni Baste? Pag mag-isa ka lang, suntukan, hindi boxing, hindi circus, hindi camera, hindi Araneta, hindi Rizal, suntukan, walang gloves. Mabubugbog ka niya. Kaya ka matapang kasi may mga pulis ka sa paligid. Nung hinuli mo si PRRD, wala ding kalaban-laban. Sinarado nyo yung Villamor. Walang makapasok. Even yung anak na vice president, di nyo pinapasok. At may mga kasama ka maraming pulis. Siyempre matapang ka ron. Kahit sino eh. Kahit ako tutukan ako ng pulis eh, marami. Anong magagawa mo? Baliktarin natin ang sitwasyon. Hindi ka laging nasa power. Kung ikaw kaya tutukan ng mga pulis, 5,000 sila, papalag ka? How I wish pumalag ka. Diba? Yun ang punto ni Baste. Kaya pag suntukan, wala ka. Kaya nga challenge ko sa iyo eh. Total, sinabi mo sinungaling to. Sinungaling tong sinabi ni Escobar, General Escobar. Sabihin mo na rin na sinungaling si Baste at hindi totoo yung pinirmahan ni John Vic na travel advisory niya. Sabihin mo, hindi mo alam na aalis. Bakit hindi mo ngayon maitanggi sa media? Kasi kung hindi mo kayang itanggi, ibig sabihin totoo. Dahil ito natanggi mo, ibig sabihin duwag ka. Tingnan po natin ito, papakita ko. Kasi itong style na itong ginawa, itong boxing na ito, salamin ng 3 taong gobyerno ni Marcos. Duwag pala ito si Torre, sabi ng mga, mamaya na yung patungkol kay Baste, ipapahuli pala kung dumating. Okay?
nakita niyo naman, napakalaki naman ng ating effort at pagod na inilagay dito. At I don't think na he is worth responding to at this point in time. Yun. O, dyan muna tayo. Kita nyo naman, napakalaki ng pagod ko rito. Una, pangalawa, hindi siya kailangan pagbigyan ng importance si Baste. Okay? Sagutin kita doon sa una na napakalaki ng pagod ninyo. Sino ba nagsabing magpakapagod kayo? Di ba? Sinabi nyo, naghamon si Baste. Inispin ng media, hindi naman talaga naghamon si Baste. Ang sabi ni Baste, kung magsusuntukan tayo, mabubugbog kita. Kaya lang, mali yung tanong ng media. So, sinagot mo yung media. Ako nga, duda ako eh. Yung tanong ng media, posibleng planted. Bakit? Etong spin na ito, etong naratibo na gusto nyong ipalabas na duwag ang Duterte at para matakpan yung kahinaan ni Bongbong at saka yung nangyari dyan sa LA, sa Amerika na may namatay na kasama ni Lisa. Pinagtakip yan eh. So mali yung tanong. If you ask the wrong question, you will get the wrong answer. So ang tanong, yung hamon ni Baste, hindi ka naman hinamon. So hindi natin alam kung nagtanga-tangahan ka o talagang tanga kasi bakit hindi ka nag-research? Ang linaw nung sinabi, kayo nga humusga. Ito ba ay hamon? Kung magsusuntukan tayo, mabubugbog ka. Hamon ba yun? O just stating a fact? Di ba? Halimbawa, sabihin ko, kunwari ako si Baste, kung pagwapuhan ang laban, magmumukha kang tae sa akin. Yung ba'y naghahamon ng pagwapuhan? O just stating a fact na talaga mas gwapo si Baste sa'yo? Di ba? Kaya lang mali yung tanong ng media, so mali ang sagot mo na para naghamon. Ngayon, sino nagsabi nagpakahirap kayo dyan? Saan ka nakakita na sumagot ka di umano sa hamon na hindi naman naghamon, tapos hindi mo in-inform yung tao, okay ka ba rito? Hindi, basta ka pala desisyon. Nag-decide ka na, nag-practice ka na media, tapos gusto mo sa Araneta, tapos kumonta ka na sa Rizal dahil hindi pwede yung Araneta, kumonta ka na doon nang hindi inaabisuhan yung kalaban. Okay ka ba rito? Laban tayo. Suntukan tayo. Di ba? Tapos, yung mga tropa mong media, nakasama mo sa spin, diyan sa drama nyo sa media, panay naman ang kuha sa'yo. Di nakuha mo na yung gusto mo. I mean, it is a fact. Di ba? Katangan nyo na kung sa tingin nyo mananalo to si Torre ng suntukan kay Baste. Posible kong barilan kasi ang dami mong kasamang pulis eh. Hindi ko nga alam kung syota mo yung nasa likod dahil parati mong kasama. Or posible, baka duwag ka kung wala yung babae sa likod mo na general na pre-remote nyo. Hindi po kayo pinagbibintangan. Baka lang. Okay? Pero sa atin, anong klaseng hamon yan? Anong klaseng, basta ka nag-decide. Meron pang undercard. So anong klase yun? Mamaya i-discuss natin yung talagang buong kwento nito eh. Isa-isahin lang natin. Na natin siya sa kanyang mundo. Hindi na ako tatanggapin kung imumog siya sa ibang araw. Okay, tama. Ito, sabi niya, hayaan na lang natin muna siya sa sarili niyang mundo. Teka muna, sino ba may sariling mundo? Ikaw, parang may sarili kang mundo eh. Bakit lagi mong kasama yung babae na yan? Takot ka ba kung wala yan, nasa likod mo? Pangalawa, sakita ka naghamon. Hindi alam nung hinamon mo. Nag-decide ka ng schedule, ikaw lang basta. Saka nakita ng ganun. I mean, kung ikaw may utak, ikaw ay graduate, ikaw ay may pinag-aralan, hindi ganun ang sitwasyon. Sabihin niyo lang at tingnan natin kung anong isasagot natin yan. Pero I don't think really... Tingnan mo, hindi na siya makasagot. No? Ano ba ang tanong? Okay? Ang gusto kasi ni Baste, nasa Singapore siya. Gusto ni Baste, Martes or Wednesday o kahit kailan. Nasa Singapore kasi siya ng linggo. Sabihin niyo lang at siya sa kanyang mundo. Hindi na ako tatanggapin kung imumog siya sa ibang araw. Sabihin niyo lang at tingnan natin kung anong isasagot natin yan. Pero I don't think really that there's still logic in anything that he say anymore. Tingnan mo, ang tapang pala nito si Torre, may expiration, di ba? Halimbawa, sabihin ko, hinahamon ko ng suntukan si Boss Dada, pero hanggang Martes lang. Pagkatapos ng Martes, bahala ka na sa mundo mo, Boss Dada, wala na akong pakialam sa'yo. Basta yung hamon ko sa'yo hanggang Tuesday lang. Busy ako na tao. Alam ko si Boss Dada nasa dahig. Paano uuwi yun dito? Alam ko isang buwan din doon. Diba? Alam nyo na si Baste nasa Singapore. Hindi ba kaduwagan yun? Huwag tayo maglokohan. Sige.
Alam ko magkakaiba-iba na naman tayo dito eh. Meron na namang sasabihin yung dilawan, yung pinklawan, lalong-lalo na ang very critic dito, yung pinklawan na sumasawsaw sa pula. Sila ang very critic dito kasi talagang gusto nila i-ignite yung fire na patayin ng Duterte sa media. Hindi literally patayin na yung kanilang imahe. Kasi ang nag-aay dito ng posisyon talaga is yung dilaw. Hindi naman nanalo yung pula eh. Kaya mainit dito yung dilaw. Okay? Pero sa tingin ninyo, yung mga tunay na lalaki na nanunood sa akin dito, ang hamon walang expiration. Meron ba talaga maghahamon na alam mong wala siya dito? Alam nyong aalis si Baste. Alam nyong lahat aalis si Baste. Tapos maghahamon kayo kung kailang aalis. Sa mga tunay na lalaki na nanunood dito, alam nyo yan kahit ano pa kulay ninyo. Alam nyo, mali yung pagtanggap ng hamon nitong si Torre. Sige, anong maitatawag ninyo doon sa naghahamon o tumatanggap ng hamon at magse-set up ka ng lugar at araw na alam mo na wala yung kalaban sa araw na yun. Pagkatapos nun, ayaw muna sa ibang araw. Basta isang araw lang. Isa lang, linggo lang. Yung tapang ko hanggang linggo lang. Yung aking pag-ensayo hanggang linggo lang, may expiration. Kinabukasan, duwag na ako. Ayoko na, busy na ako. Sige nga, sa mga tunay na lalaki kalimutan muna natin yung kulay natin dito. Kalimutan muna natin yung political agenda natin dito. Tama ba yung ginawa niya? Doon pa lang. Kaya yung sinasabi nila, baste duwag. Yun ay talagang tanga or nagtatanga-tangahan lang. Alam nila yung spin na ginawa dito nitong sila Torre. Hindi siya nag-iisa rito. Ang dude ako rito, I strongly believe, in my opinion, this is state-sponsored. Kasabot niya rito gobyerno. Mamaya ipapaliwanag natin lalo. Parang yun nga eh. Ang credibility kasi parang, di ba, maloko mo ako ng isang beses, shame on you. Pag niloko mo ka ng 2 beses, shame on me. At kaya nga nagtataka ako, anong klase yung mga supporters meron siya na alam na nanloloko lang yung tao, nagpapaloko na rin lang sila. Okay. Ang sabi niya rito, isa-isahin natin ito. Hindi ko pa lulusutin ito eh. Halatang-halatang nanloloko na daw si Baste. Ayaw niyang tanggapin yung hamon kasi ang tapang niya hanggang linggo lang. Nawala si Baste. So, niloko siya ni Baste. Paano ka niloko? Nag-agree ba si Baste na, sige, linggo darating ako. In what way ka niloko ni Baste? In what way niloko ni Baste ang taong bayan? Tinanggap ba niya yung hamon? Nang linggo lang. Sinabi ba niyang dadating siya ng linggo? Or ikaw ang nanloko kay Baste dahil alam mo wala si Baste? Or ikaw ang nanloloko sa taong bayan, binibilog mo yung ulo nila, ini-spin mo yung ulo nila, ini-spin nyo sa media dahil alam ninyo hindi makakarating yung tao. Tapos noon ayaw nyo nang tanggapin. Sino? Sige kayo mag-decide. Kahit pinklawang ka, kahit pulahan ka, let's make sense here. Niloko ba kayo ni Baste o niloko kayo ni Torre? Kasi hindi naman tayo, kung sa tingin ko, duwag talaga si Baste. I will say duwag siya. Niloko siya. Halimbawa, sinabi ni Baste, darating ako dyan. At hindi siya dumating. Budol ka, Baste. Wala akong narinig. At the get-go, sabi niya, unang statement niya, hindi siya pwede ng linggo. Nag-schedule ka ng linggo. May pasabi, wala. Sinong manloloko? Ikaw o si Baste? Tuwa naman silang niloloko sila. So, hindi naman tayo obra doon. Hindi tayo kasali sa mga taong na pwede niya lokohin all the time. Hindi tayo kasali sa pwede niya lokohin all the time. Alam mo, kung talagang nanloko si Baste, kung sa tingin nyo nanloko si Baste, nakakaya si Baste. Pero kung sa tingin ninyo, ang nagloko itong mama na ito, ano pang credibility nito? And that is a shame. Because how can you have a PNP chief with no credibility? That is very dangerous. May tao kang mga pulis. Maraming mga pulis ayaw sa mga pinagagawa mo. But wala silang magawa. Kasi yan ang sinumpuan nila eh. Magsisilbi sila. Susunod muna sa utos. Pero asan ang credibility nito? Ito na ito na po yung muling pagtanggap niyo sa hamon. I think so. Yeah, marami akong ibang trabaho. And he's really not worth responding to. No, yan. Yung una, sinasabi niya, hindi niya pa masagot pag-iisipan niya. Pero ngayon, ayaw niya nang lumaban kay Baste. Kasi tapos na. Again, yung tikas na ito, yung yagballs, hanggang linggo lang. Lunes, Martes, pagdating ni Baste, wala na. Kung kailan nandito, yung kalaban niya, wala na. Alam mo, huwag kayong matutuwa. Sa mga kababayan ko, at saka doon sa mga, let's be very, very careful. Kasi sinasakyan to ng pink eh. Let's be very careful. Kasi ito po,
yung tinatawag nating panggagahasa sa taong bayan, sa mga mahihirap. Because they want to achieve two things. Number one, laging ganito, sirain ang Duterte at pagtakpan yung mga kapalpakan ng gobyerno. Laging ganun. Hitting two birds in one stone sila. At anong gagamitin nila? Taong bayan. Huwag po tayong sasakay dito kasi kung talagang gusto lang nilang mag-donate, sabi nga, kung gusto mo magbigay, pag nagbigay yung kaliwa mong kamay, huwag nang ipaalam sa kanang kamay. Anong ibig sabihin nun? Ang taong talagang magbibigay, ang talagang taong magdo-donate, hindi nag-a-announce. Ako, hindi tayo nagmamalinis. But believe ako dun sa mga taong nagbibigay without broadcasting it. Kasi ako naniniwala ako, pag nagbigay ka, broadcast mo, nakuha mo na yung reward mo. Pero pag nagbigay ka nang walang nakakaalam, ni hindi alam ng kanang kamay mo, sinikreto mo lang. It means, ang magbibigay sa iyo ng gantimpala, Panginoon. At mas maganda yun. Ang punto natin, huwag niyong gamitin yung taong bayan, yung mga nasalanta ng bagyo. Nasalanta na sila, ginagahasa pa. Hindi lang ngayon yan, parati yan. Ginagamit ng taong bayan for their political agenda, for their political career. Maraming gumagamit niyan sa election, ayuda rito, pero gusto ng boto, di ba? Eto, meron din na sila. Kasi kung tutulong at tutulong lang din, pwede namang tumulong eh. Hindi natin kailangan ng circus. We don't need a circus. We don't need clowns to help people. We don't need this. Okay, tingnan po natin ito. Tingnan natin tong circus na ito. Let's look at these clowns. Winner by default si PNP Chief General Nicolas Torre sa kanilang boxing match ni Davao City Acting Mayor Baste Duterte na hindi dumating. Pero giit ni Duterte, hindi naman niya hinamon si Torre. Nakatutok si Katrina Son. Alam mo, Brad, mas maganda sana ang intro mo. Pero giit ni Duterte, ituloy natin ng Tuesday, Wednesday. Hindi lang yung, ano ba sinabi niya? Nakatutok si Katrina Son. Pero giit ni Duterte, hindi naman niya hinamon si Torre. Totoo naman hindi niya hinamon, pero sana sinabi mo rin, ituloy ng Tuesday, Wednesday, kasi yung po yung ni. Naghiyawan ang mga tao sa Rizal. Tingnan Tingnan nyo tong lahat na ito. Look at this drama. Look at this circus. Look at these clowns. If totoong hindi nila alam na darating si Baste. Pero by now, dapat alam na nila yun. Kasi meron silang intelligence kung nakasakay ba sa eroplano si Baste or andyan na sa area. Diba? Pero let's give them the benefit of the doubt. Kung sakaling hindi nila alam na darating talaga, katanggap-tanggap tong ginagawa nila. Pero kung alam nilang hindi darating at ganyan, ngayon lang ako sa basketball, alam ko madalas magkaroon ng default sa mga liga-liga. Bakit? Kasi 10. Usually ang liga-liga subdivision di ba? Ginaganap pa yan Sabado, Linggo, Family Day. Minsan, yung mga bata, madalas mangyari sa amin yan sa liga sa basketball Di ba? Yung mga bata o binata kasama yung pamilya, lumalabas ng weekends. So may defaults sa basketball. Pero ngayon lang ako nakakita sa boxing may default. Kasi alam mo yan pinagplanuhan niya ng ilang buwan at isang tao lang naman. So alam dapat nung isang tao. Ngayon kung alam nilang hindi darating si Baste, anong circus? Anong kakornihan niyang ginagawa niyo, Torre? Anong importance ng nasa likod mo yung babae na yan parati? Anong significance? Memorial Coliseum nang lumabas si PNP Chief General Nicolas Torre III. Todo ngiti pa siya Hindi ko alam kung nakatatawa ka sa sarili mo o natatangahan ka sa sarili mo o nakukornihan ka sa sarili mo. Ano ba itong napasok-pasok ko, katanda ko na. Sabagay, kung meron yan kalekip na pera, hindi natin alam. Baka meron, baka wala. Pero kung meron yan, siguro iniisip niyan. Di ba nang magbuka akong tanga? Tanda na ako At least, di ba? Bago ako mag-retire, meron tayong kahit nagaling sa masama. Ang kanyang pulang boxing jersey at gloves, handa na para sa boxing match nila ni Davao City Acting Mayor Baste Duterte. Maya-maya, nag-countdown. At nang matapos ang bilang at wala si Duterte. Winner by default si Torre dahil sa hindi pagdating ni Duterte. May mga sabi ko dito anong katangahan yan? Meron akong post, sabi ko, sino mas tanga? Yung feel mo na nanalo ka kahit wala kang kalaban na alam mo kasing hindi darating? O yung nag-sponsor nung laban ng tanga? Or yung nanood ng tanga? Hindi ko po sinasabing, kasi karamihan daw ng nanood dito pulis dahil required sila. Hindi po sila yung sinasabi kong tanga. Kasi wala naman silang magagawa Ganyan naman ang pulis di ba? Yan nga ang butas sa ating batas dahil kahit alam nilang mali, kailangan nilang sumunod Diba? So hindi natin sila masisi.
Pero yung mga politiko na ginamit to, para sa akin, tanga yun eh. Alam mo ng drama to, nandiyadyaan ka pa. 'Di ba? Anong purpose mo? Or alam mo na nga drama ito, nanood ka pa dyan. Eh, hindi ko alam, kayo magsabi, sino bang tanga? Yung nanalong walang kalaban, o yung promoter, o yung sponsor nito, state-sponsored to. Lahat gumalaw dyan eh. May pirma nga ni John Vic, pinakita ko sa inyo. Imposibleng hindi nila alam. Or yung mga nanood, sino mas tanga? Eh, kayo na sumagot dyan. Pero ito yung sinasabi ko. Itong circus na ito, itong boxing ni Torre, ito ay salamin ng gobyerno ni Marcos ng 3 taon. They will create something out of nothing. Para ano? Para doon sa purpose na siraan ng Duterte, gibain ng Duterte, at pangalawa, mapagtakpan yung kahinaan ng gobyerno. Gamit ang pera ng taong bayan, gamit ang pera ng gobyerno, kasama sa spin, ang media, kasama ang kanilang kapangyarihan, at idadamay na sila ay merong mabuting loob para sa taong bayan at masama ang Duterte. Bigyan ko kayo halimbawa. Eto, alam nila hindi atin ng Duterte, but they came up with a schedule. Tapos may ganyan lahat. Yan po ay imposibleng hindi state-sponsored yan. So galaw ng gobyerno yan. Para ano, siraan ng Duterte, para mapagtakpan yung nangyari dyan sa LA na namatay yung kasama ni Lisa. Ginagamit ang media. Paano ginamit ang media? They asked the wrong question. Nilagay nila sa bibig ni Baste na siya ay naghahamon na hindi naman talaga dahil lang sinabi ni Baste, kung magsuntukan kami niyan, matatalo ko yan. That is not paghamon. That is stating a fact. Nagsasabi lang siya ng katotohanan. Hindi niya hinahamon. So, mali, gamit ang media. Yung media, mali rin ang pagpapakalat, sasakyan ng media. Everybody's involved, sasakyan ng secretary, sinakyan ni John Vic, gamit ang kapangyarihan ng PNP chief, ginamit ang pulis, pinapunta dyan, di umano. Isipin mo, umisip kayo ng ganitong sitwasyon. Halimbawa, yung pagpapahuli kay Tatay Digong sa Dahig, gamit ang war on drugs. Ginamit nila yung mga salita ni Tatay Digong, mismo na papatayin sila, pero iba naman ang ibig sabihin ni Tatay Digong, gamit ang media, gamit ang pera ng taong bayan, pera ng gobyerno, gamit ang mga sekretary, pinahuli si PRRD, gamit ang pulis, gamit ang uniform men natin na may mga armas, sila yung may kapangyarihang manghuli, kahit wala na tayo sa ilalim ng ICC, ginamit pagpapakidnap ni Tatay Digong. Etong boxing ni Torre is all the same nung ginawa kay PRRD. It's also the same nung ginawa kay Pastor Kibuloy. Pinasok ang kingdom sa mali na warrant of arrest. Tandaan natin, ang hinahanap nila doon si Pastor Kibuloy. Pero wala sa warrant si Pastor Kibuloy. Kini-question ni Atty. Torion, anong sinabi ni Torre? Papasok kami sa ayaw at sa gusto nyo, magreklamo na lang kayo. Bibigyan namin kayo ng 15 minutes, gamit ang dahas, gamit ang pulis. Pero sinabi niyang, bibigyan namin kayo ng 15 minutes, pumapasok na doon sa likod. Ganito po, manlin lang to si Torre. Same. Itong ginagawa ni Torre ay salamin ng gobyerno ni Marcos. Pinasok ang kingdom, nag-stay na doon. Sa kunwari, hinahanap si Pastor Kibuloy pero iba ang hinahanap dahil naghukay doon. Meron silang ibang gustong makita doon sa kingdom. Hindi si Pastor Kibuloy ang hanap nila dahil mali ang warrant of arrest, wala si Pastor, at doon sa kalagitnaan, naglabas ang korte ng desisyon. Mali po yung ginawa nila, illegal yon, kailangan silang umalis. Hindi sinunod ni Torre. Anong sabi ni Torre? Magreklamo na lang kayo, basta mag-i-stay kami dito hanggang lumabas si Pastor. Ganyan-ganyan po. Hindi ba nyo naiisip? Parehas. All the stories. Hindi lang po ito about Torre. Marami pang ibang ahensya ng gobyerno ganito. Gamit ang pulis, yung mga pulis na walang magawa, kahit yung mga pumasok sa KOJC, sinasabi nila, hindi nila gusto yung ginagawa nila, ba't wala silang magawa? Gamit ang secretary, gamit ang power at kapangyarihan ng gobyerno. Ganito po katindi ang pangyayari ngayon sa Pilipinas. Torre dahil sa hindi pagdating ni Duterte. May mga statements na rin siya na hindi na rin darating. Kaya itunuloy na lang natin sapagkat marami ang nagbayad. Marami ang nagbayad. Nakalikom tayo ng mga 350,000 na lang sa gates. So we have to show up and give the people what they expect. Ayon pa kay Chief PNP Ano sabi? Meron silang nalikom. Again, yan din ang salamin ng gobyerno ni Marcos. Ano? Ayuda. Meron silang hindi magawa. Walang infrastructure, walang nangyayari sa bansa natin. Puro baha. Sabi nila may flood control projects pero puro baha. Paano nila pinagtatakpan?
Yan ganyan. Bibigyan nila yung mga nasalanta kunwari, 'di ba? Anong ginawa ni Lisa? Namigay siya ng balde na may laman di umano, na kung ano, 'di ba? Yan yung style nila. Ito nakakaasar. Gamit ang ahensya ng gobyerno, ng mga sekretary, pati media. Nawala ng backbone ng media natin. PNP Nicolas Torre na ito na raw ang huling beses na papatol siya sa hamon ni Acting Mayor Baste Duterte. Pagbibigay din niya na pinatulan lamang niya ang boxing match dahil gusto niya makalikom ng pondo para makatulong sa mga kababayan natin na nasalanta ng sunod-sunod na bagyo. Kaya ka maraming nagsasabi, di ba? Kalat na kalat to sa media ngayon, sa social media. Duwag to si Torre. Hindi ganyan ang pagtanggap sa hamon. Tatanggapin mo dahil alam mo wala yung tao. Pagkatapos nun, ayaw mo na. Kalukuhan yun. Yan po ay gawain ng duwag. Daming nagsasabi niyan sa social media. Kalat na po. Hindi na po nila matatanggihan. Ayon kay Torre, 16.3 million na cash donation ang nalikom sa event. May donasyon pa raw na isang truck ng mga bigas at delata. Nagbigay rin si boxing champ Manny Pacquiao ng belt para i-auction. Dagdag ni Torre, walaan niya silang nagastos sa event. Matapos niyan ay nagpunta siya sa Baseco para mamigay ng ayuda. Naniniwala kayo doon, wala silang ginastos. Ako, pag sabi ni Torre, mali. Yung sinabi na lang nila eh. Walang pumasok na baril sa KOJC. Yung sinabi niya na niloko sila ni Baste, alam naman nila. Anyway, wala tayong magagawa sa gobyerno. Ganyan talaga eh. Wala talagang matibay na nagawa sa gobyerno. So, we will expect more of this. Again, magsasalita na naman ako. We will expect more of this dahil wala na talaga silang, alam mo kaya gusto nila matuloy yung impeachment para doon ma-focus ang taong bayan. Wala talaga silang silbi as a government. Wala silang naidudulot. Padausdos na ang ekonomiya natin. Paano malilibang ang taong bayan? We need clowns. They got a perfect clown sa katauhan ni Torre.